Kumusta po kayo? Natutuwa ako na sa oras na ito, sa pamamagitan ng GLM, ay mapag-uusapan natin kung paano natin ihahayag ang Ebanghelyo at kung paano tayo maihahanda bilang mga disipulo ng Panginoon. So, Banawas Rini, meron tayong kagustuhan sa ating mga puso na tunay na naniniwala tayo kay Hesu Kristo at tayo ay naligtas na mga tao. Paano natin ipapahayag ang Ebanghelyo? Paano natin maililigtas ang maraming kaluluwa sa pangalan ni Hesu Kristo? Sigurado akong naranasan mo na ang pag-init ng iyong puso. Paano natin ipapahayag ang Ebanghelyo ngayon? Kung saan tinapostol kay magnanais na maligtas ang lahat ng tao, sa huli makikita natin ang mga taong mapayapa at handa. Sa oras na ito makikita natin kung paanong ang paghahanap ng mapayapang tao ay talagang mahalaga. Kung gayon, paano natin mahahanap ang mapayapang tao? O yun sa pinakamahalaga ay kailangan nating hanapin ang taong may handang kapayapaan. Bagamat gusto natin na lahat ay makamit ang kaligtasan, sa huli makikita natin na may mga taong handa para sa kapayapaan. Sa oras na ito, makikita natin kung paanong ang paghahanap ng taong mapayapa ay tunay na mahalaga. Kaya sa oras na ito, paano natin mahahanap ang taong mapayapa? Mahanap kaya natin ang taong yon? Una, mag-isip tayo tungkol sa ating pamilya, kamag-anak at mga kaibigan at alalahanin ang mga pangalan nila. Maghanda ng isang notebook at isulat ang mga pangalan. Isinusulat namin ang bawat pangalan sa tala. Ang mahalaga, may mga tao tayong konektado sa atin. Kapag nagpakasal kami, ang panahon ng kasal, ang pagdiriwang ay hindi basta-basta pinapasok ang sinuman, kundi mga taong may kaugnayan lamang ang makadadalo. Tayo ay nagtatala ng kanilang mga pangalan na ibinigay ng mga taong iyon sa ating notebook. O kaya naman, ang mga taong nakidalo sa libing, nakidalo sila dahil may kaugnayan sila sa namatay. Ang layunin ay i-record ang kanilang mga pangalan. Kaya sa mga dumalo sa mga kasal o libing, maaari mong isipin ang isang average na bilang ng mga tao na humigit kumulang 250. Kino ba sa mahalaga na isulat ngayon ang pangalan ng 250 tao sa isang notebook, itala ang kanilang mga pangalan, at hanapin kung sino sa kanila ang handa bilang tao ng kapayapaan. Pero paano natin malalaman kung tayo ay handa at mga taong pangkapayapaan kung hindi natin ito sinusubok? Kaya kailangan nating isulat muna ang mga pangalan at ipagdasal ang mga ito. Para sa kanila, dapat tayong manalangin ng 5 intensyon sa pagdarasal. Una, inuutusan ko ang diablo sa pangalan ng Panginoong Hesus na pakawalan ang lahat ng mga gapos na nakatali sa kaluluwang yon. Pangalawa, sa dugo ng Panginoong Hesus ay pinapahid ko at tinatakpan ito sa pangalan na ito. Sinasabi kong ito ay mapoprotektahan mula sa anumang pinsala. Pangatlo, ako ay nananalangin sa Panginoong Diyos Ama. Nabigyan niya kami ng pagkakataon at kapaligiran upang maipahayag namin ang Ebanghelyo ng buhay at pag-ibig sa pangalan at sa taong iyon. Pangapat, hinihiling ko sa banal na Espiritu na ipakita sa Kanya kung paano ipahayag ang buhay at pag-ibig ng Ebanghelyo. Bigyan mo kami ng karunungan. Panglima, naniniwala ako na pipiliin ng Trinidad na Diyos ang pangalan na yon upang gawing bayan ng Diyos sa kaharian ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, dinadalangin ko ito. Amen? Kapag nananalangin tayo para sa ating bawat pangalan, may nangyayaring reaksyon. Ang tao na gusto natin makilala, minsan ay nagiging ang tao na tumatawag o nakikipag-ugnayan sa atin at minsan ay nakakakuha tayo ng pagkakataon na makipagkita at makipag-ugnayan. Nakakaranas tayo ng mga pagkakataon na nagbubukas para sa pakikipagkaibigan. Muna na, po Wednesday ng sarang mangyarihan ng panalangin. Kapag nanalangin tayo, makakilala tayo ng taong may kapayapaan. At pagkatapos, ay kailangan natin ng susunod na hakbang. Paano mo maipapahayag ang Ebanghelyo sa kanila? Kaya't ang inihanda ko ay 12 uri ng pagpapala. Karamihan sa mga tao ay nais makatanggap ng mga pagpapala. Nais naming pagpalain sa anumang paraan. Sa oras na ito, naghanda kami ng 12 pagpapala upang ibahagi ang Ebanghelyo ng mga pagpapalang ito. Una, ito ay tungkol sa kalusugan. Pangalawa, ang biyaya ng kaligayahan at katatagan. Pangatlo, ang biyaya ng kapayapaan ng isipan. Pangapat, ang biyaya ng pamilya at mabubuting relasyon. Panglima, ang biyaya ng masaganang pinansyal. Ikaw-6, ang biyaya ng pagkakaroon ng magandang trabaho o propesyon. Ikaw-7, ang biyaya ng magandang relasyon at masayang pakikipag-ugnayan sa iba. Ikaw-8, ang biyaya ng karunungan. Ikaw-9, ang biyaya ng pag-asa para sa hinaharap. Ika-10 biyaya, ang pagpapatawad at pagtanggap ng patawad. Ika-11 biyaya, ang biyaya ng walang hanggang buhay. Ika-12 biyaya, ang biyaya ng pamumuhay na puspos ng Espiritu Santo. Kapag naisip natin ang mga pagpapala, pinag-usapan natin ang 12 bagay, ngunit hindi natin alam kung ano ang nasa isip ng bawat tao, kung ano ang gusto nila. Kaya pumili lamang ng 2 sa 12 biyaya dito. Ganito ang masasabi mo. May ilan lang, no? Ang nais ng lahat ay makatanggap ng biyayang ito. Pero pumili lang ng 2. Kapag pumili ka ng 2, maaari kayong makipag-usap sa pamamagitan ng mga biyaya. Bakit mo ginawa ang blessing na ito? Halimbawa, gusto mong makakatanggap ng blessing sa kalusugan. Ibinabahagi mo ang mga nilalaman tungkol sa blessing na yon sa kalusugan.
Kaya bakit nagkaroon ng problema sa kalusugan? Anong klaseng problema ito? Sa ganitong mga kaisipan, mga karanasan at mga kapaligiran, nagkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon ng damdamin sa isa't isa ngayon. Pagkatapos, pangalawa, halimbawa, gusto kong makatanggap ng pagpapatawad. Mayroon bang taong kinamumuhian mo? Mayroon bang sugat na naranasan mo? Sa pamamagitan ng ganitong pag-uusap, na ipapamahagi natin ang biyaya ng pagpapatawad. Kung gayon, na ibabahagi din natin ang puso, pinagmulan at lahat ng aspeto ng buhay ng ating kapwa. Sa huli, ito ay tungkol sa pagiging malapit na kaibigan sa lugar na yon, kung saan maaaring magkaintindihan at magbahagi ng damdamin ang bawat isa. Kapag nabuksan na ang puso, ang ating layunin ay ipakita ang tunay at huling kaligayahan, ang pagkilala kay Hesus Kristo. Kapag nakilala mo Diyos Hesus Kristo, magagawa mong tanggapin ang tunay na biyayang ibinibigay ng Panginoon na siyang pinakadakilang biyaya para sa atin. Nasa puntong ito, paano natin maipakikilala si Hesus Kristo upang maibahagi ang Ebanghelyo at makilala si Jesus at makamit ang tunay, ultimate na walang hanggang buhay at walang hanggang pag-asa ng pagpapala. Ito ay isang paraan upang makapunta sa susunod na hakbang. Paano natin makikilala si Hesus Kristo? Dito, sa pamamagitan ng bawat talata, ay ipinapahayag ang Ebanghelyo kung saan makikilala si Kristo. Kapag ipinapahayag ang Ebanghelyo, dapat itong maging malinaw at simple. Kaya ang daan upang tunay na makilala si Hesus Kristo ay nasa Roma, Kabanata 6, talata 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan na nasa ating Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng isang talatang ito, maaari nating ipahayag ang Ebanghelyo. Masasabi ko ulit na ang Ebanghelyo ay maaring ipaliwanag ng tama, malinaw at napakadali. At ang mahalaga ay hindi lamang ang maniwala kay Jesus matapos marinig ang Ebanghelyo, kundi bigyan din ang pagkakataong maipahayag ito ng iba. Kaya sa isang talata, ipapahayag namin ng eksakto ang Ebanghelyo at pagkatapos ay ipapaliwanag namin ng eksakto, malinaw at madali kung paano ipapahayag ang Ebanghelyo sa susunod na oras. Pagkatapos, dito natin natutuklasan ang isang tunay na mahalagang bagay na nang si Jesus ay nagpadala ng mga disipulo upang ipangaral ang Ebanghelyo, ay ginawa niya ito ng pares-pares. Bakit sila bumuo ng isang grupo? Dalawahan. Kaya't ang tunay na ating natutunan ay na tayo na mga nangangaral ng mabuting balita ni Hesus Kristo o mga nananampalataya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Hesus Kristo ay maaaring maging isang koponan. Hindi mo alam kung gaano kalaking kagalakan ang madarama mo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Tingnan mo kung gaano kalaki ang magiging kagalakan mo nang maniwala ka kay Hesus Kristo. Mula sa sandaling ito, maaari nang maging isang koponan ng dalawang tao. Kahit sino ay pwedeng maging bahagi ng isang team na maaaring magbahagi ng Ebanghelyo. Kaya nga sa Biblia, sa Lucas Kabanata 10, talata 1 hanggang 2, ito'y makikita. Pagkatapos, pumili ang Panginoon ng karagdagang 70 katao at isa-isa silang sinugo na dala-dalawa sa bawat bayan at lugar na kanyang nais puntahan. Sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya manalangin kayo sa Panginoon ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa para sa kanyang ani. Sa Biblia, makikita natin na ipinadala niya ang mga tao ng dalawa-dalawa bilang mga koponan. Mula sa sandaling ito, ang dalawa ay maaaring maging isang mahalagang koponan. Kaya sa susunod na yugto ay talagang oras na para magturo sa isa't isa at matutunan ito at makakaabot sa isang mas mature na posisyon sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga disipulo, magkakaroon ka ng pagkakataon na umunlad. Makikita mo ang isang napakakamanghamanghang at mahalagang sandali. Inaabangan ko pa rin ito. Talagang nagpapasalamat ako